To deliver the Word of God, let's welcome our senior pastor, Pastor Nonon Orhaleza. Greet sa mga katapat na good morning. God is good. Let's pray. Father, we are so grateful. We honor you, Lord, sa mga kadaugan nga among nadungog. We thank you, Lord God. But Lord God, sugod pa lang ni Ginoo, daghan pa imong himuon, Ginoo, ang mga nindot nga butang, Lord, sa matag usa. Father, continue to minister to them, Lord, and continue to work upon our lives. Lord, today we allow you to speak to us. Holy Spirit, anoint the words that we're going to hear today. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, atong pakpakan sa Lord. Alright, today mag-share ko sa inyo the way of the blessing. The way of the blessing. Ang mga pamaagi nga diin ma-access nato ang panalangin sa Ginoo. Kasi gusto og panalangin sa Ginoo. Amen. Ingnay mo katapad ang imong gikinahanglan ang panalangin sa Ginoo. Amen. Kung naay panalangin sa Ginoo, natanan ang iyang provision. Amen. Tanan nga itong gipanginahanglan sa kinabuhi, dili kwarta, but ang ilang gikinahanglan, blessing ni Lord. Amen. Kung mahimo kang kung blessed ka, ang imong life blessed, mahimo kang attractant sa tanan nga provision ni Lord. Tanan nga need nimo ma-attract na sa imong life kay nga naman naadya ang attractant, ang blessing ni Lord. Are you there? So kinahanglan nato ang blessing sa Ginoo. But there are ways para nga ang blessing ni Lord mag-operate sa atong life, para ma-access nato, ma-activate nato ang panalangin sa Ginoo. Are you ready? Amen. So number 1, kung sa may pamaagi nga ma-attract nato ang blessing, number 1, the way of uprightness, the way of righteousness. Pagkamatarong, inay mo katapad, pagkamatarong. Kung matarong ta or mahimo tang upright, mahimo tang righteous diya sa Ginoo, we are attracting the blessing of God. Amen. Psalm 1 verses 1 to 3 atong basahon sa NIV or sa New King James Version. Blessed is the man, inay mo katapad, bulahan ang tao. Bulahan ang usa ka tao nga naglakaw dili sa mga tambag sa mga ungodly, who walks not in the counsel of the ungodly. So ayaw paglakaw, ayaw paglakaw with the advice sa mga ungodly. So mao na nga dili ka magbasa sa mga books or writings sa mga dili mga Christians, walay mga sound nga teachings, ayaw pagpaminaw even sa mga tambag or sa mga gipagstorya sa mga tao nga wala diya sa Ginoo. Yes, we respect them as a person, but we don't wala ka nag-subscribe sa ilang mga gipangtudlo. Kaya nga naman, wala man sila diha sa Ginoo. They could be maayo ang ilang intentions, pero dili na maayo ang ilang ipangstorya. Kaya tanan nga wala na base sa pulong sa Ginoo, wala na maayo nga padulngan. Are you there? You could be sincere, but you could be wrong. Pwede ang usa ka tao sincero, pero sayop. Amen? So, we are not advised, gi-admonish ta sa Bible diri nga ang tao nga naglakaw, nga wala sa counsel sa ungodly, bulahan. Ingnan mong katapad, you are blessed, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Amen? Mga tao nga wala nag-uban-uban o ingkod or nagtindog sa dalan sa mga makasasala. Amen? Ingnan mo katapad ay pakigbarkada sa mga makasasala, nor seats in the seat of the scornful, ka ng mga galbugalon.
Amen? Tanan nga mga bugal-bugalon, imo nang magpalayo ka sa ila para mahimo kang blessed. Are you there? In other words, ang righteous, dili siya muuban diha. Amen? And he meditates the law, and in his law, he meditates day and night. No, so ang blessed nga person, mo nang person nga nag-meditate sa Word of God day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen? So number one, the way for us to access the blessings of God is righteousness. Ingnan mo katapad, righteousness. No, kung maglakaw ta sa pagkamatarong, naa ang blessing sa Ginoo. The Bible said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang iyang pagkamatarong, ang pagkamatarong nga gi-provide ni Lord. So sa manang iyang pagkamatarong, no, ang righteousness nga gi-provide diha kang Kristo. No nga atong ihatag ang Kristo, kang Kristo ang atong kinabuhi, surrender nato atong life da sa Ginoo. We become righteous in the eyes of God, in the sight of God. So maglakaw ta ni ana by faith nga atong nadawatan ang righteousness nga gi-provide sa cross, gi-provide sa iyang resurrection. Og from that time onward, dili na ta maghimo og mga butang nga wala nakahimutan sa Ginoo. Ang tao nga naglakaw sa pagkamatarong, dili gid siya makaikyas sa panalangin sa Ginoo. The upright cannot escape the blessings of God, and the crooked can never access the blessing of God. Katong mga crooked, katong mga tao nga muhimo og mga butang nga dili iya sa Ginoo, dili gid siya panalanginan sa Ginoo. Dili siya maka-access sa blessing sa Ginoo. Mura siya na panalanginan kay mangilad man siya. No? Butangan niya ang timbangan o jumper or iyang dauto ng timbangan, no, para ang isa ka kilo, ang tunga sa kilo mahimong isa ka kilo para maginansya siya. That's crookedness. Now, mura ginansya pero at the end of the day ginansi. Now, so that's the difference between crookedness and righteousness. Pero ang mga matarong, maski walay nagtanaw, tarong, no, panalanginan sa Ginoo. Dili siya makaikyas sa panalangin sa Ginoo. Sa una, among gi-magic ni Daryl ang kurente sa sa among farm, no, sa yuta namo nga ato ning i-magic ning kurente dar kay para dili mo dagan. Ang metrohan sa among gi-magic wa nay dagan-dagan, no. Pero at the end of the day, nakamulta mi sa aneko. Ingnan mo katapad, bawal ang crookedness. No. Kaya at the end of the day, masakpan naghapon ka. Kaya maanad ka sa mga pamaagi nga dili matarong. Pero ang mga matarong, dili makaikyas sa panalangin sa Ginoo. No, in Job 1 verses 1 to 3, nagisgot na sa person nga si Job. Si Job, usa siya ka upright. Usa siya ka righteous. Kung sa'yo naitawag ang Job in verse 3, he was the richest. No? So that this man, Job, was the greatest of all the people of the East. So that is the result. That's the outcome of a person nga righteous. Sooner or later, you will become the greatest among your area. Among your city mo na nga pagkamatarong, no, or paglakaw sa pagkamatarong. Hingna mo katapad paglakaw sa pagkamatarong. Amen. Hingna mo katapad nga nagapilog encounter. Congratulations. Kaya nagsugod na ang imong new life. Imong old life imo nang gibiyaan. No, ang imong mga binuhatan nga dili maayo, goodbye na to. And welcome to a life of an ending blessing.
Blessing after blessing after blessing. Kinsa may gustuhan ang kinabuhi, no? So remember, ang atong gikinahanglan panalangin sa Ginoo. Panalangin sa Ginoo, dili mo operate, dili siya mo function when you are walking in crookedness. Binuang. Are you there? Kingnan dili sa maguyab-uyab yun. Amen? Magbinuang yun. There's a time, no? There's a time to learn, a time to earn, and a time to get married. Ayaw pag-unaha ang get married, time to learn, and time to earn, and time to learn. There's a season for everything. The Bible said, there's a time for everything. Ingnan mo katapad, there's a time for everything. Muna nga yung pag-una-una. No, kay grade 2 pa kayo, ingnan mo katapad, grade 2 pa kayo sa pag-uyab-uyab. Grabe. Muna ang uban, nabigo sa illegal nga relationship. Grabe, maghilak-hilak pa. Illegal pag hindi lang isudglan, maghilak-hilak pa. No? Muna nga nung mahilak man ka nga, kabalo naman ka, illegal ay mong gisugdan. No? Crookedness ay mong gisudlan, mo ginawag na siya blessing ay mong padulngan. Muna nga yung naghilak kung mabigo ka diha. Congratulations na. Congrats kay nagbinuang man ka. Congrats mo na. Bulikat ang tambal sa mo. Bulikat, no? Kasi may kailag bulikat dia. Hindi mo katapat para di ka bulikatan, no? Paglakaw sa pagkamatarong. Grabe, open kayo. Narang password, oh. Facebook na ko. Tulo man di ka bok Facebook. Giilad pa ko ni mo. Kaya di mo mabrightan si Lord, no? So ang tao nga matarong dili makaikya sa panalangin sa Ginoo, pero ang crooked can never access the blessing of God. Mga tao nga mag-exhibition, dili gina sila mapanalanginan sa Ginoo. Una-una nila na mga bright sila, pero sooner or later they will experience the consequences, no, sa ilang mga wrongdoings. Ingnan mo katapat pag binuutan na lagi, no, para makita ang evidence, no, makita ang ebidensya nga i-bless ka ni Lord. Ang blessing dili nimo na mataguan. Ang blessing ikaduha dili nimo makopya. Pwede nga magkopya-kopya ka, pero sooner or later kapuyan ka magkopya-kopya kay di man nimo makopya ang blessing. Murag ka gi-bless ba mo sa group na ko bas, pero wag yapoy bunga. Kaya nga naman, crooked man. May exhibition man gid siya, gaya mag-ulo. Hindi mo katapad, wala na diri kay, wala na absensya pas, no? Liars go to church. Amen? Ikaduha, nga pamaagi para ma-access na itong blessing, the way of divine guidance. Kung gigian ka sa Ginoo na dihang panalangin. Hinay mo katapad, ayaw paglakaw kung wala ka gipaadto ni Lord. Kan mga tao na bulabog ilang life kay niadto sila sa lugar nga wala sila gisugo ni Lord. Amen. Niadto og gipaadto ni Lord adtog simbahan. Kay Domingo, tuwas dagat, naglipay-lipay. Dili dautan ang dagat, no? Sa panahon nga pangdagat, there's a time for everything. Amen? Pero kung ang imong panangin sa imong mama, simba, pero tuwa ka sa dagat di ay, no? Simba nga time, pero tuwa ka sa buwangan. Are you there? The way of divine guidance is the way of divine abundance. But the way of assumption is the way of frustrations. Kanang assumption, kanabang basinday dirit na padulong, basinday panalanginan ta. The Bible is very clear with God's principles. In fact, the Bible is God's principles. And the more ka nga familiar ka sa Word of God, the more you know the Word of God, the more you know His principles, His standards, His ways, tanan nga mga aspects sa itong life.
sa atong negosyo, sa atong kinabuhi, sa atong relationship, sa tanan nga aspect sa atong life. The Bible is filled with principles for us nga ato nang i-follow so that our lives will experience the blessing of God. Amen? Muna nga, ayaw paglakaw sa lugar nga wala ka gisugo. Sa lugar nga wala ka gipadto ni Lord. Amen? Ay mga lugar nga wala ka gipadto. Matinga ka ganong naman ko diri. Pero kung gusto kang panalangin sa Ginoo, adto sa lugar nga gipadto ka ni Lord. Amen? Because what God has commanded, He is committed. What God has commanded, He is committed. Ingnan mo katapat. What God has commanded, He is committed. Ningon si Lord nga, go and make disciples and I will be with you always, even to the ends of the earth. Lakaw o paghimog mga disipulo. Go and make disciples. Discipleship. Dili disciple chicks. Grabe, disciple chicks na nantiguan. Discipleship di kantigo. Muna nga wala si Lord diha sa ila. But people who are engaging in discipleship, wherever you go, God is with you. Because it's God's command. Gisugo ka ni Lord. Kung gisugo ka ni Lord, naa si Lord sa imong life. Amen. Ingna imong katapat, ayaw lakaw, ayaw adto sa lugar nga wala ka gipadto ni Lord. Ayaw paghimo sa butang nga wala ka gipahimo ni Lord. Naguna-una ka ba? But every time, every step nga imong gitake, now, according na sa commands ni Lord, you are walking in the blessings of God. Hallelujah! Kasi ganahan sa blessing ni Lord diha. Kung i-bless ka ni Lord, walay tao makakurse sa imo. Tanan ng mga tunglo, dili ka dulot sa imong kinabuhi kung i-bless ka ni Lord. Walay di malas. Walay pandemic nga makastop sa blessing ni Lord. Diri sa pandemic, diri ta ni dato. Walay undang ang blessing ni Lord sa ministry, sa church. Diri ta nakakita og mga leaders nga nagtanom. Tag 1 million kaduha during the pandemic from nothing. Gikan sa wala. Gikan sa maligya ra guys kindi. Pero during sa pandemic, diri na hinoon siya nagtanom, no? Sa iyang first fruit kaduha, 1 million kapin. No, gihimo na Lord, pakpakan na to si Lord. Unay gahom sa panalangin. Are you there? Number 3, the way of absolute obedience. There is a connection between obedience and abundance. Hindi na katapat, absolute obedience. No, partial obedience is disobedience. Amen? So when it comes to obedience, full obedience. Walay partial obedience. When you are sold out to God, nga mag-serve ka with all your hearts, grabe ang blessing ni Lord sa imong life. Regardless of age. Si Abraham, gingnan siya ni Lord nga biyai imong pamilya, imong lugar, imong nasod, og lakaw sa lugar nga akong ipakita kanimo. No? Og ako kang panalaginan, himuon ta kang great nation. And all the peoples on earth will be blessed through you. And Abraham obeyed the Lord, and that's what happened in Genesis 12. No, si Abraham yang gibiyaan, yang pamilya, yang lugar, yang nasod, og nilakaw siya sa lugar nga wala gani siya kabalo kung asa nang lugara. Pero si Abraham aduna siya ay absolute nga obedience. Kay sure siya nga ang nakagistorya sa iya si Lord. Kung sa naitabok ang Abraham, he was blessed in all ways. Genesis 24 verse 1, Abraham was blessed in all things. Sa
Sa lahi nga translation, Abraham was blessed in all ways. Sa tanan nga mga pamaagi, si Abraham gipanalanginan ni Lord. I declare that verse, that word will become a reality sa imong life. Nga himo kang blessed in everything. Kung ang imong ginikanan na ila sa kapobre, na ila sa kalisod, na ila sa dimalas, imong ngalan maila sa panalangin. Ilang ngalan, imong ngalan maila kung unsa ang person. Makaila sila kung unsa ang person nga gipanalinginan sa Dios sa tanang butang. Ingna mo katapad, you will be blessed. Or you are blessed in all ways, in all things. Panalanginan ka sa Ginoo, sugod karon sa tanang butang. Walay imposible sa Ginoo. Are you there? Ang panalangin sa Ginoo wala na nagdepende sa imong trabaho. Ayaw kwentaha ang level sa panalangin sa Ginoo mahitabo sa imong kinabuhi. Kutob ra sa imong $5 per hour or pilaray per hour nimo. Once i-bless ka sa Ginoo, biyan pa ang mahitabo sa imong kinabuhi, biyan pa sa imong sweldo. Hello. Napamamudya. Una nga, put your trust sa Ginoo. Put your trust in the Word of God. Kay walay limits si Lord. God is a limit breaker. Dili siya limited sa ang iyang mahimo, dili limited sa imong adlaw. Dili limited sa imong kita. Panalanginan ka ni Lord, pwede ka panalanginan ni Lord karon. Beyond sa imong imagination. Pwede ka tiyatagaan og opportunities beyond sa imong imagination. Amen. Daghan siya gipanghimo nga mga milagro. 430 years nahimong ulipon, nahimong slaves ang mga Egyptians, but in one moment, tanan nga kwarta sa Egypt gihatag sa mga Israelite in one night. Nibalising tanan kwarta. Grabe na. Napamumudiya? Sobra pa na ka na nga story. Sobra pa tanan kwartas butuan gibalhin sa New Gen. Ang Egypt was that time was the richest. Mura na siya America this time. Ingana, tanan nila wealth gibalhin sa Israelites kay gihatagan man sila favor sa Ginoo. Sa mga mata sa mga Egyptians gihatagan og favor ang mga Israelites nga tanan nga pangayoon nila ihatag sa Israel. Grabe ba? So ang mga Israelites mga trabahante man sila, kabalo sila asa ang wealth diha. So ilang ipangayo tanan mo to ang pero natarantar ang pero. Pagkamata sa pero hala nabali na tanan kwarta nato. Manggigukod sila. Wala sila gigukod tungod kay gusto na himuon na pa sila slave, but usa sa mga major nga reason tungod kay tanan nga wealth nila tuwa na sa mga Israelites. Hinay mo katapad, wala imposible sa Ginoo. Amen. Pwede nga no, nindot kay nga story no nga adunay black nga American, negro ba, no? Black American nga pastor. Ang mga black American nga mga pastors, ang mga black Americans no niabot sa Amerika no, generally majority sa ila niabot na kay gipangpalit na sila, mga slaves na sila ikan sa Africa. No, kaya ang mga una nga mga settlers, mga white, no, nakahimo na sila mga farms no, sa Amerika. So nanginahanglan sila mga trabahante. No? Nanginahanglan sila trabahante, nang-hire sila. So nangita sila mga agency. So na yung mga agency sa una nga nagsupply og mga slaves. No? Sa unang panahon or even karon na yung mga lugar nga ang mga black, mga slaves. No, paliton na nimo na. Example 10,000 slave. Slave na wala sweldo. No? At the mercy ra sa ilang mga masters, no. Tagpakaunon sila then tagaan sila kung ganahan, no. Kay gipalit naman sila. No. Mura na sila kabaw. No, so mo na ang history sa mga black Americans, no. Kana sila Michael Jordan, mga ginikanan na mga slave na, sila LeBron James. Kung imo na i-trace silang roots, puro na slave silang mga ginikanan.
no? Pila ka centuries back, slaves ng history. Majority, dili tanan, pero mga 80 to 90% sa mga black, no? So nga na, pait kay lang history. Pero, karon lahi naman, tungod kang Martin Luther King, na change na equality, no? Sa white ug black, no? At least, dili na pare sa una, pero nagyapoy discrimination. Pero, karon lahi na kayo ang diferensya, no? Karon gipanalangina na nga mga black, daghan na mga dato kay nga mga black. Usa sa mga gipanalangina ng mga pastors, no? Na ako'y basa nga pastor. Tungod kay kadto nga lugar, no? State, kanang estate, no, nagisgot na sa thousands of hectares. Cotton field na sa una. Slaves ilang mga ginikanan diha, no? Usa yang gihimo kay giprosper man siya ni Lord. Iyang gipalit kay memorable kay ni sa akong estate. Ako ning paliton kay diri ang akong mga lulo ginikanan, slaves nining lugara. Pero karon iya nang gipalit, iya nang farm. Walay imposible sa Ginoo. Are you there? Nga naman, tungod sa iyang panalangin, mo na mag-enable sa imo. Ang blessing, ang meaning ng blessing, enablement. Kung i-bless ka ni Lord, iya kang i-enable or iya kang i-empower. Or kung sa cellphone pa, i-charge ka ba? Ang cellphone nga low bat, wala siya gamit. Pwede magamit, pang pukpok na lang, no? Pero wala siya nagamit, dili siya magamit kung wala siya charge sa iyang design. Now, the same with our lives. Kung wala tayo blessing, wala tayo enablement, wala tayo empowerment. No? Pero kung i-bless ta ni Lord, we will become empowered to do things beyond our natural capacity. Makahimo ka ba? No? No? Sa mga butang, dili mahimo sa imong ginikanan. In the natural, mahimo nimo. Wala nila naabtan, maabot nimo. 10 times pa. No? 4 centuries, 4 decades. Gihimo in one night sa Israel. So pwede ang imong maabtan, grabe ba? I-rewind ang imong history. 430 years, wala nakakaila itong mga kinsa na imong mga lulo diha. Kung sa ilang mga itsura, biyan pa sa ilang naabdan, biyan pa. Pwede na himo ni Lord. Kay bless ka ni Lord in one moment sa imong life. Amen? Nindot tong story ni Joy, no? Asawa ni KR, no? Nga pag-graduate niya, yung testimony nga, sa side sa iyang parents, sa mama niya, huwag pag graduate sa college. Sa side po sa parents niya, siya ang first graduate. Side papa o mama, na side, huwag na-graduate. So, nindot ka testimony. Amen. Pero karon na pag-i-upgraded ka testimony, di na kinahanglan mo graduate sa New Gen. Yundang na kay sobra pa sa graduate ang gihimo ni Lord. First year, second year college pa. Amen. Number 4, the way of giving is the way of blessing. The more you give, the more you will receive. The more ka nga muhatag, the more ka nga magmalipayon. Unless a kernel of wheat, no, a seed is sown, fall to the ground and dies, it remains a single seed. But if it dies, it will multiply. Multiply. So the way of multiplication, the way of blessing is the way of giving. The way of giving is the way of blessing. Are you there? When you refuse to exist as a blessing, you have refused to access the blessing. No? So the more ka nga muhatag, the more ka nga panalanginan. Hatag ka sa Ginoo, matag ka sa tao. Matag ka sa mga tao nga nagkinahanglan. Number 5, the way of submission to priestly authority. The way of submission to priestly authority. It refers to your submission to your pastor and prophetic authority. Priests and pastors, yung mga leaders, spiritual leaders, they are supernatural channels
of the blessing. When you release submission, you will get transmission. Kung mag-submit ka, kung na-submission, you will receive transmission. Transmission means maka-receive kag signals. No? Pareha sa radio, kinahanglan na transmitter para mag-transmit og signals. Kung naa kay radio nga pag i-on nimo, maka-receive kag signals kay na may transmission. The same kung submitted ka sa imong pastor, you will be able to receive transmission. Connection brings collection. Pag nakay-connection sa imong man of God, sa imong pastor, makabring ka og collection. Association brings assimilation. No? You will be able to assimilate, no, mga things nga iya sa Ginoo by virtue of your connection to your man of God. That's why you need to submit sa ila. Kay sila imong mga destiny setter. Sila ang mga tao nga gi-provide ni Lord para nga i-empower ka, i-bless ka to bring you to your next nga level. So always connect yourself to your man of God, to your man, sa imong mga pastors, sa imong mga prophetic nga mga tao. Kay kitang tanan maglakaw under sa usa ka umbrella. Ang atong mga pastors, mga spiritual nga leaders, they are carrying a big umbrella nga dito ta magpasilong sa ila. Kung kita po sooner or later as we grow in the grace that we are receiving from our pastor, we will be bringing umbrella also. And those people nga atong gi-influence, no, magpasilong sila sa umbrella nga atong gi-carry. So kinahanglan ta og umbrella. They are our coverings. Si Lord, every time nga na siya himuon, maggamit siya tao. Kanayang tao mo na yung mga man of God. Mo na sa Amos 3 verse 7 man siguro, no, nga wala siya himuon og una unless iyang i-reveal, no, ang iyang sekreto sa iyang mga servants. Surely the Lord God does nothing. Si Lord wala iyang himuon unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Una niya nga himuon pag-reveal sa mga prophets, sa iyang mga man of God. Muna pag mag-deal siya sa mga Israelites, iyang i-deal primero si Moses. Di man siya mo direct dial sa mga Israelite, isa-isa. Ang iyang i-deal ang prophet. Another way nga ang blessing manifest sa atong life, pagkapasalamaton o pagdaig o pagkapasalamaton din sa Ginoo. Manay pamaagi nga ang blessing ma-release. When we praise God, blessing will flow. Kung daigo nato si Lord, wala dili si Lord mag-standby pag imo siyang daigon. Mag-release tag blessing. Pareha na sa imong anak, kung ingnon ka niya, gwapo kay ka pa ba? Gwapo kay ka pa ba? Bisag di ka kayo gwapo, makarelease kag blessing kay ingnan na makagwapo. Amen? Pag nakay anak, maski wala na ngayo, pero paraigon kay sa imo, makarelease kag blessing. How much more pag vocal imong anak? Expressive imong anak? The same with our God, si Lord, dili magpahunok, dili siya mag-standby. Dili siya makapugong i-bless yung kanya kung mapasalamaton ka. Pero kung reklamador ka, no, dili ka mapasalamaton, masirado ang langit ni mo, kapuyan si Lord sa imo. Pero kung grateful ka sa Ginoo, no, abri ang langit sa mong life. I will enter His courts with what? Thanksgiving in my heart. Makasulod ka sa gate sa Ginoo. Open ang gate sa Ginoo when you have thanksgiving in your heart and mouth. Muna be grateful and be thankful to the Lord always. Para ibubo ni Lord ang panalangin sa Ginoo. Iunsa man ni Lord pag multiply ang pan nga 5 ka buok o ang
isda nga duha ra ka buok para makakaon ng 15,000. Yun sa man pag-multiply. Yun sa man pagpadaghan. Iyarang ipasalamatan. Ginoo, salamat. Yun sa niya pagbanhaw si Lazarus, ipasalamatan na niya sa Lord, nabanhaw. There's power in thanksgiving. Thanksgiving and praise and gratitude can trigger the blessing of the Lord to flow. Mo na nga, be grateful sa Ginoo. Masalamaton ka sa Ginoo. Alami kayong sudan para mudaghan ang sudan ay ihatod ni Lord yung sudan. Kay grateful ka. Are you there? Imong katapat, be grateful to God. Now, it triggers the blessing to flow. When you are grateful, when you are thankful to God, no, blessings will be triggered. Number 7, the last, the way of scriptural light. The way of scriptural light. Arise, shine, for the light has come. And the glory, Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Kanang light, wala ang word. So ang progression, word, blessing, glory. Ang word, maguna. Pag naay word, naay blessing. Walay blessing kung walay word. God blessed them and said to them. Ipanalanginan sila ni Lord o ingon siya. Ang iyang pag-ingon na diha ang iyang blessing. Kaya ang blessing ang iyang pulong. Muna nga, dili ka ma-remain nga, dili blessed once you have the word. When you have the word, when you have the light, you will not remain unblessed. Blessing will start to flow when you have the word. Kaya ang progression, word, blessing, glory. Pag na word, sa may sunod niya, na blessing. Si Abraham, gingnan niya nga, go, morning word, go, leave your country. Amen? Nituman si Abraham, ningon si Lord nga, I will bless you, I will make your name great. No? So, ang pamaagi sa Ginoo, para nga ma-change ka, mo progress ka sa iyang word ra nga imong iyang gi-declare o imong gituhan. Wala lain. O, I will bless you, Abraham. Na 1 million dire. Para imo nang ikapital. Wala na, way kwarta-kwarta yung namang katapan. Way kwarta-kwarta gipagawas ni Lord. Kung sa gihimo ni Lord, gipanalanginan, pinaagi sa iyang pulong. When you have the word of God, you will be changed. You will be blessed. Are you there? Word. I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Then you will multiply, and then you will increase in numbers. Grabe, tagaan na ta ni Lord of Pastors nga magpasabot sa ato, no, maghatag sa ato understanding, knowledge, then we will multiply. Kaya nga naman, ang knowledge and understanding of the Word of God will bring blessings sa atong life. Word na sa Ginoo, matransform ka, ma-change imong pamilya. Ang itsura sa imong pamilya ma-change. Inyong nawong, inyong mga properties ma-change. Maunay function sa blessing. Walay blessing kung wala nagpadbilin ka sa pagkapobre. Ang tinuod nga panalangin, ma-change ka from pobre through to prosperity. Dili na maabot kung walay word. Kaya ang progression, pulong, panalangin, himaya. Pag naipulong, naipanalangin. Naikausaban, kay nai-empowerment, nai-change. Kung mutuo ka o i-renew ni mo imong mind. Amen? Ang himaya, mausab. Sa una, pordoy, niabot ang panalangin, niabot ang himaya, nausab dato na, grabe ba? No? I-change na imong life, imong pamilya, imong panimalay, imong balay, no? Imong sakyanan, i-change the Lord. Are you there?
Amen. So what is blessing? Number 1, divine peace. Number 2, divine protection. Ang panalangin, ang function niya, number 1, kalinaw. Pag na'y panalangin, na'y kalinaw. Muna pag maglakaw ka nga wakay kalinaw, wala diya ang panalangin. Kung naang panalangin sa Ginoo, na'y kalinaw. Mga bago pa ka na born again, pwede na ka makaingon ka pwede na ka mamatay, Lord. Grabe na lami na kayong paminaw kay bago pa ka nakailas Ginoo ba. Nga naman, nadia ang joy of salvation and the peace of God nag-reign sa imong hearts. Number 2, divine protection. Amen. Tanan ng mga tao nagplanong patay nimo, wa pa sila nakaabot, patay na sila. Patyon sila sa Ginoo. Ingon ang Bible nga, one direction nag-uban sila padung sa imo, 7 different directions. Nagdagan-dagan sila, 7 different directions. Hallelujah. Tanan niya, makig-away nimo, kalaban nila si Lord. Number 3, divine health and vitality. Amen. Dugay ka mamatay. Dili na ka mamatay sa sakit. Number 4, generational greatness. Hallelujah. Sugod sa imo, next nimo nga mga generation, wala na mailahan nga mayukmok. Amen. Wala na mailahan nga mga butsukoy. Sugod sa imo, your generation will become mighty in the land. Psalm 112 verses 1 and 2. The righteous, the generation of the upright will become mighty in the land. Mga mayors, congressmen, business leaders, mga big time prominent nga mga tao sa Pilipinas, ato ng mga anak. Napapamudya. Wala na tayong mga anak ng mga iwit. Mga head, never at the tail. Top and never at the bottom. Are you there? Napapamudya. Salamat sa Ginoo. We're grateful to the Lord for doing that. No? Manay blessing sa Ginoo. Kaya ang blessing sa Ginoo, dili paut-ut. Ang blessing sa Ginoo, no, ever progressive. The path of the righteous is shining ever brighter till the full light of day. You are ever progressive. That's a function of blessing. Mo na kung pangutanon ka sa sa mga barkada nimo imong kaila. Kumusta ba? Ingnon nimo siya, ever progressive. My life is like the morning sun shining. Imong i-recite, labi nagdi siya Christian. Imong i-recite ang Proverbs 4:18, the path of the righteous is like the morning sun shining ever brighter till the full light of day. Kumusta ba? Nagana mo kagwapo, nagana mo kadato, nagana mo ka-asinso, until mo grabe siya ka-asinso. Amen. Nga lang akong life bay. Masi gusto ka ba? Apil ta sa New Gen. Encounter ka dito. Amen. Napapamudya? Number 4, generation. What is blessing? Generational greatness. Number 4. Number 5, transgenerational transfer. Transgenerational. No? Gamay ra ka makakita og mga dato nga ang ilang kadato nilungtad hanto silang mga apo-apo sa tuhod. Pero ang will ni Lord, no? A good man shall what? Will leave an inheritance to his children's children. Ang tao nga matarong nga gipadalanginan sa Ginoo, magbilin og bandi sa mga anak sa ilang mga anak. Grabe. Imong bahandi dili mahurot sa imong anak, no? Ang imong bahandi mabot pa sa anak sa imong anak. Grabe. Karon ang mabilin sa mga amahan kasagaran, wala na ko ilain nga mabilin dong. Kining utang na to sa mga Bombay dong, imo ni. Ikaw bahala ni kay wala mo retire na ko, no? Hinga na ang mga story nato. Pero never again na ang story sa ato. We are going to live transgenerational transfer. Number 6, what is blessing? Divine wisdom. I declare divine wisdom be released upon your life.
Receive it right now in the name of Jesus. Never again. Never again nga maglakaw ka sa walay kaalam. Ang tunglo aduna siya relasyon sa way kaalam. Oh. Nga anong naglisod ba ng tawhana? Maski asa siya butang, dili mo uswag kay way kaalam. Amen. Bulabog na tanan ang naantiguhan kay way kaalam. Never again na nga story sa imong life. Because of divine wisdom ma-release sa imong life. Number 7, divine favor. Favor sa Ginoo. Number 1 reason nganong mo successful ka kay nay pabor sa Ginoo. Amen. Pabor ra sa Ginoo ang atong gisaligan. Amen. We are living in the days of favor. Number 8, divine strength and divine energy. Hallelujah. Mag-release si Lord sa atong divine strength and divine energy. Tungod kay gibless ta ni Lord. Amen. Ngayon mong katapad, divine strength and divine energy is your portion. Amen. Father, we thank you. We give you praise and we give you glory for the word you have released today. Lord, we pray nga ang blessing nimo will remain in our hearts, will remain in our lives, Lord. The more may nga magdwell nini, Ginoo, imo mingi transform until our lives will become impactful, Lord, to multitudes of people, Lord, beyond Butuan, beyond Philippines. Ang imong blessing mo tayog dili lang, Lord God, ang blessing nimo sa among kinabuhi mo tayog og daghan nga mga katawhan, Ginoo, beyond, Lord, sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen.